Ang aking paggalang sa ating punong guro, si Ginang Rachel C. Francisco, sa ating school guidance coordinator, Ma'am Arlene Rimando, at sa ating school Hikasi coordinator, Ginang Dorothy M. Fusilero. Sa ngayon pa lamang, nagpapasalamat na ako sa inyong pagtugon sa aming imbitasyon upang maging aming panauhin sa hapong ito at maging tagahatol sa gawain sa hapong ito. So wag na natin patagalin, simulan na natin ang debate. Unang-una po sa lahat, ako nga po pala si Genevieve M. Albert. Ngayong hapon na ito, magkakaroon tayo ng debate kung sino ang mas kahanga-hanga, ang kababaihan noon o ang kababaihan ngayon. Sa panig na nagsasabing mas kahanga-hanga, ang kababaihan noon ay binubuo na Ian Garnet Romanillos, Franz Godfrey Ricardo, Kai Cindy Corporal, Stephanie Bernal, Stephanie Cansing at Janelle Ann Resimilla. Sa kabilang panig naman na nagsasabing mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon ay binubuo na Precious Novian Arellano, Sandy Sideltario, Jana Inday Tabulo, Angel May Dasillo, Adrian Revilla, at Cinderella Villoso. Pakinggan natin ang opinion sa panig na nagsasabing mas kahanga-hanga ang kababaihan noon. Unahin muna natin si Ian Garnet Romanillos. Para sa akin, ang mas kahanga-hanga ay ang kababaihan noon. Dahil merong kababaihan noon na nakipaglaban para isulong ang kalayaan ng ating bansa. Susundan naman ni Franz Godfrey Ricardo. Masasabi ko na mas kahanga-hanga ang kababaihan noon dahil kaya nilang protektahan ang ating bansa at isulong ang kalayaan ng ating bansa. Susunod, si Kaisi Corporal. Para sa akin, ang mas kahanga-hanga ay ang mga kababaihan noon. Dahil madasalin palasimba at hindi makihalubilo sa mga lalaki. Susunod, si Stephanie Bernal. Para sa akin, ang pipiliin ko ay kababaihan noon dahil sila ay matatapang. Kaya nilang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Isa na rito ay ang paraan ng pananamit kung dati barot saya, ngayon naman ay manggas at miniskirt na lang. Susunod, si Stephanie Cansing. Para sa akin, ang mas kahangahangang ang kababaihan ay ang noon. Dahil may hindi sente manamit at nagpapatunay na dalagang Pilipina na sa tamang edad ang pag-aasawa, magalang at karespeto-respeto, sumusunod sa magulang kumpara sa ngayon na kung saan ang mga kababaihan ay mapusok. Ang mga kababaihan noon ay maagang natututo sa gawaing bahay. Kahanga-hanga ang kababaihan noon. At sa huli, susundan naman ni Janelle Ann Resimilla. Para sa akin, ang mas kahanga-hanga ay ang kababaihan noon. Dahil ang kababaihan noon ay nirerespeto ng mga kalalakihan noon. At matapang din sila dahil kaya nilang harapin ang pagsubok sa ating bansa. Pakinggan naman natin ang opinyon ng kabilang panig na nagsasabing mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon. Unahin muna natin si Precious Novian Arellano. Mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon dahil ang kababaihan ngayon ay aktibo sa kanilang pag-aaral, magaling sa sport at maraming nalalaman kaysa noon. Susundan naman ni Sandy Sideltario. Para sa akin, mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon dahil moderno na ngayon. Meron ng bahay at maayos na damit, nakapag-aral at mas maraming nalalaman kaysa noon. Susunod si Jana Elaika Bundo. Para sa akin, mas kahanga-hanga ay ngayon dahil nagtrabaho ng lalaki ang ginagawa ng babae at nakapagtapos ng pag-aaral, responsable at masipag magtrabaho. Susundan naman ni Angel May Dasillo. Para sa akin, ang mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon. Dahil ang kababaihan ngayon ay nasa modernong panahon at ginagawa nila ang gawain ng lalaki na hindi ginagawa ng kababaihan noon. At sila ay agresibo at matalino sila sa pagsisikap ng kabuhayan. Susunod si Adrian Revilla. Para sa akin, ang mas kahanga-hanga ay kababaihan noon. Ngayon, kasi ang kababaihan ngayon ay kasi hindi sila magpapatalo sa mga kalalakihan kahit ang mga kalalakihan ay mas matapang kaysa sa kanila. At sa huli, susunod naman si Cinderella Villoso.
ng anumang gawain. Ngayon, sisimulan na natin ang rebuttal. Ang uunahin muna natin ay ang panig na nagsasabing mas kahanga-hanga ang kababaihan noon. Para sa akin, ang mas kahanga-hanga kababaihan noon dahil sila ay matatapang. Kaya nilang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Kaya rin bang paglaban ng kababaihan ngayon ang kalayaan ng ating bansa? Oo naman, kayang-kaya ng kababaihan ngayon na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon dahil ang kababaihan ngayon ay aktibo sa kanilang pag-aaral, magaling sa sport at maraming nalalaman kaysa noon. Bakit? Kaya ba ng kababaihan noon ang ginagawa ng kababaihan ngayon? Oo naman, dahil mas matapang ang kababaihan noon kumpara sa kababaihan ngayon. Dahil kaya nilang harapin ang kahit anumang pagsubok sa ating bansa at naging katuwang din nila ang ating mga bayani. Sa pag-angkin ng ating kalayaan tulad ni Melchora Aquino at Gregorio de Jesus na naging malaki ang kontribusyon sa revolusyon. Sa parteng iyan ay hindi magpapatalo ang kababaihan ngayon. Kung pakikipaglaban lang ang pag-uusapan, mas matatapang na ang kababaihan ngayon. Pumupunta sila sa kalye, sumasali sa rally o protesta upang ipahayag ang kanilang opinyon. Diba yan ay isang katapangan? Oo naman, pero mas kayang-kaya ng kababaihan noon dahil nakaya nga nilang harapin ang pagsubok sa ating bansa para sa ating kalayaan. Pag-usapan naman natin ang kalagayan ng kababaihan sa lipunan. Di ba mas may tungkuling ginagampanan ang kababaihan ngayon kaysa noon? Mas nagiging produktibo na sila, maunlad at malayang mag-isip. Hindi katulad ng kababaihan noon na hanggang gawaing bahay lamang. Kaya mas nanganganga talaga ang kababaihan noon. Pero mas mahalaga pa rin ang papel na ginagampanan ng kababaihan noon dahil sa kanilang marugang pag-uugali na hubog ang magandang asal ng kabataan na siyang nawawala nga ngayon ng kasalukuyang panahon. Kung may kapabayaan, ibig sabihin may kakulangan, kaya kahanga-hanga pa rin ang kababaihan noon. Mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon. Mas nakilala na nila ang kanilang sarili. Mas nagagamit at napapaunlad na nila ang kanilang kakayahan na siya ring malaking tulong sa kaunlaran ng bayan. May mas mahalaga pa ba dyan? Higit sa paglingan ng kakayahan, dapat mas napapanatili pa rin ang tradisyonal na ugali ng mga kababaihan noon. Kaya naman mas kahanga-hanga pa rin ang kababaihan noon. Mainhin, magalang at madasalin na siyang nawala na sa kababaihan ngayon. Pakinggan naman natin ang mga opinyon ng mga manonood. Sino ba ang may ibigay na opinyon? Ang mas kahanga-hanga ko ay kababaihan noon dahil madasalin at palasimba. Bagamat makikita sa lahat ng tahanan ang mahalagang gampanin ng kababaihan, hindi sapat ang kanilang pagsisikap sa pamilya upang matanggap bilang kapantay ng mga lalaki sa lipunan at sinisikap na mapanatili ang larawan ng kababaihan bilang mahiyain, mahinhin at masunurin sa mga magulang at asawa. Sino pa ang may opinyon? Angelica. Mas nakangahanga ang kababaihan ngayon dahil sa modernong panahon, moderno na rin ang pag-iisip ng mga kababaihan. Kaya rin nilang pagsamayin ang kanilang pamilya at trabaho. Sila ay matapang, maalinan, responsable at higit sa lahat ay kayang tumaya sa sariling mga paa. Kung kaya listo, kaya lilinis. Hindi rin silang papayag na manatili na lang sa bahay at mag-gusto lang kalito. Sila ang mga babae ngayon. Meron pa bang ibang opinyon? Grace, ang pipiliin ko ay kababaihan noon dahil nare-respeto sila ng kalalakihan at pinahahalagahan ang kanilang karapatang mabuhay ng maayos at matiwasay. Kaya't mas pipiliin ko ang kababaihan noon. Sino pa ba ang may opinyon? Bon. Ang pipiliin ko ay kababaihan ngayon dahil na ipapakita na ng mga kababaihan ngayon na kayang-kaya nilang gawin ang mga ginagampanan ng mga lalaki sa lipunan.
Meron pa bang ibang opinion? Kayla. Ang mas kahangahangang babae para sa akin ay ang kababaihan ngayon. Dahil sila ay masikang mabait at matapang. May takot sa Diyos at higit sa lahat ay magmamahal sa pamilya. Kaya ako humahanga sa kababaihan ngayon. Ingana natin ngayon ang panghuling salita, ang bawat panig. Unahin na natin ang panig na nagsasabing, mas kahanga-hanga ang kababaihan noon. Pakinggan natin si Stephanie Bernal. Napakingganan natin ang kuro-kuro ng bawat panig. Di ba malinaw na mas kahanga-hanga ang kababaihan noon? Nakipaglaban sila para sa kalayaan ng ating bansa. Bagang napanatili pa rin ng kababaihan. Napanatili pa rin ng kababaihan. Hingin magalang at madasal. Madalas wala sa kababaihan ngayon, kaya mas kahanga-hanga talaga kababaihan noon. Sa kabilang panig naman na nagsasabing, mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon. Pakinggan natin si Precious Novian Arellano. Sa nangyaring debate, malinaw na mas kahanga-hanga ang kababaihan ngayon. Dahil sila ay mas progresibo, malayang mag-isip, kabalikat na sa kaunlaran ng bayan, maparaan, at taglay pa rin nila ang magandang asal. Kaya walang duda, mas kahanga-hanga talaga ang kababaihan ngayon. At dyan nagtatapos ang ating maikling debate. Nasa kamay na ng mga tagahapon ang desisyon kung kaninong panig ang panalo sa debate ito. Sino nga ba ang mas kahanga-hanga? Ang kababaihan noon o ang kababaihan ngayon? Maraming salamat sa mga kalahok, mga tagahaton, at sa lahat ng nandito. Muli, maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Yes! Yes! Very good! Very good! Yes! Yes! Very good! Very good! Bilangin. Maraming ano. Ngayon! Kababaihan. Ngayon! Okay. So, sa tingin ko na sila. Kami ko. Parang sa ngayon. Oo. Pero Sige. kasi yung mga kababaihan noon, parang hanggang bahay lang sila, totoo yun. Tapos yung mga kababaihan ngayon, binigyan na sila ng, kumbaga binigyan na sila ng areas na ginagampanan ng mga lalaki noon. Tapos yung mga babae bigyan sila ng chance na kaya pala nila mga gawain panlalaki. Kaya maganda yung mga kababaihan ngayon. Para sa akin, ang kababaihan ngayon ang pinili ko. Dahil sa malayang ipinapahayag ang nasa saloobin at damdamin for women empowerment. Mabuhay ang kababaihan! Sa una, nagsalig lang sa ilumbana. Okay. So, silang dalawa, pabor sa mga kababaihan noon. So, dalawa na. Ngayon. Kababaihan. Ngayon. Ngayon. Dalawa na. So, si Ma'am Francisco, ang sa akin din, marami rin tayong hinahangaan sa mga kababaihan. Katangian ng ating mga kababaihan noong unang panahon. Diba? Marami rin sila mga katangian na magaganda. Ngunit, mas marami rin katangian na magaganda ang ating mga kababaihan ngayon. Kasi marami na silang nagagawa. Tama yung sabi ni Ma'am Arlene nung una, yung mga kababaihan noon hanggang bahay lang, kung sila ay marunong ng sumulat ng kanilang pangalan, so pwede na silang hindi magtapos ng pag-aaral. Yeah? Hindi katulad ng ating mga kababaihan ngayon, hindi sila nakukontento. Gusto pa nilang umangat ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagtapos ng pag-aaral, paghahanap ng trabaho, para maging katuwang ng kanilang kabiyak sa buhay. Kaya para sa akin, mas hinahangaan
ko ang mga kababaihan noon, pero mas lalo akong humahanga sa mga kababaihan ngayon. Congratulations, children. Wapo, sila pa rin. Ang